Praise God, pinagpalang umaga tayo pumupuri sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Purihin natin ang dakilang Diyos na siyang suba sa atin ngayong umaga. Come on, CLC, halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Isa pa! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Amen. Siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Isa pa! Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't Purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Amen! Purihin ang Panginoon. Pangako na ating Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan, at kailanman tayo hindi mag-iisa. Oh, purihin ka, Panginoon, ngayong umaga. Oh, we give you glory, Jesus. Salamat po. Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Salamat po, Panginoon. Purihin ka.
kami mag-iisa. Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Pangako mo. Pangako mo sa'kin, di ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Amen. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pasama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabay-sabay, come on! Mga CLC! Pangako mo sa akin, Panginoon. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi Isa pa! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Kailan ba hindi? Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi Mag-isa. Amen! We give the highest praise to Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, sambahin ka. You are amazing, O Lord. Pwede ba nating sabihin yun? You are amazing, God. Amen. And we declare this morning as we lift up the holy name of Jesus. Kailanman hindi masukat ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi mapapantayan ang grasya ng Diyos sa atin. We celebrate that this morning. Come on, church. Let's give up everything. Give it all for the Lord. Let's worship Him this morning. We give you glory, Jesus. You are amazing, Lord. Oh, wonderful, Lord. From the highest of heights to the depths of the sea, creations revealing your majesty. From the colors of fall
of night. Come on, indescribable, Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by day. You are amazing, God. all powerful, All powerful, untamable. Once what we fall to our knees as we only proclaim. You are amazing, God. yes, Lord. Come on, church, let's say, you are amazing, God. You are amazing, God. Yes, Lord. We give you the highest praise, Lord Jesus. You're worthy. All together, let's sing. Indescribable. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. All strong we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Yes, you're indescribable. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Yes, Lord. Incomparable. Incomparable, untamable. Most what we Yes, Lord. You are amazing, God. Yes, Lord. You're amazing, God. You are amazing. Yes, Lord Jesus. You're so amazing in all of your ways, Lord. None can compare, Lord, to you. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You're amazing, Lord. All powerful. All powerful, untamable. All strength we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing. Come on, church. Sing once again. Indescribable. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing. All powerful. All powerful. All powerful, untamable. All strong we fall to our knees as we only proclaim. You are amazing. Come on. Let's give it a voice, Lord. Indescribable. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable. Yes, Lord. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart to know me the same. You are amazing, God. Yes, Lord. You are amazing, God. Thank you, Lord Jesus. Lord, for all that we have done at the cross, oh Lord, we're so much grateful, Lord. Hindi ma-express, Panginoon, hindi maipaliwanag ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak, oh Lord. We honor you, we worship you, Lord, for who you are at kung gaano ang iyong pagmamahal sa amin, Lord. Ang isang katulad ninyo, Panginoon, na siyang nagbibigay ng halaga sa isang katulad namin, ay walang kapantay, O Diyos. Binigyan niyo kami ng pag-ibig para maranasan namin ito, Panginoon. Lord, right now, walang mapaglagyan ng aming pasasalamat. Dahil kung sino kayo, Panginoon, kung sino kayo na nagbigay ng halaga sa amin, sino kayo, Panginoon,
lumikha ng lahat ng bagay. At kami, na hindi perpekto, Panginoon, walang may pagmamalaki. Binigyan niyo kami ng halaga sa inyong mga mata. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Alam ninyo ang laman ng isip at puso namin. Pero minamahal niyo pa rin kami ng gusto. Lord Jesus, tunay nga, Panginoon, na kayo lamang ang nagmahal sa amin ng ganito. Wala nang iba. Kaya Lord, hayaan mo na papurihan ka namin, nasambahin ka namin, O Diyos. Luwalatiin ka namin, dakilain ka namin, O Diyos. May taas ka. Makilala ka ng aming mga pamilya, ng aming community. Makilala ka sa aming trabaho, Panginoon. Makilala ang inyong ginawa at dakilang pagmamahal para sa amin. Oh Jesus, we give you glory, Jesus. We magnify your name. You are amazing, God. In this crowd, uncontained, you place the stars in the sky, and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart, and you know me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. Thank you, Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Woo! Give Him the highest praise, so Lord. Thank you, Lord Jesus. Come on. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Good morning, church! Ayun! Akala ko kasi intro ako ni Brother E. Ay, hindi pala. Joke lang po. Ayan, so before po tayo umupo, baka po pwede nating batiin yung ating mga katabi ng good morning. Ayan, so thank you also to our worship team. Ayan. So are we blessed po ba today? Amen. Okay, sige po, upo po muna kayo. Ayan. So, welcome po to our Sunday service here at Christ Life Church. Also to those who are watching us online, to Pastor Noel, Pastor Michelle, and Ate Nikki. Ayan. So, before anything else po, magpapakilala lang muna po ako. I'm Sister Rain Balieras. So, meron po ba tayong mga newcomers today? Ayan. So, baka po pwedeng tumayo si Sister Bianca Aporador. Ayan. Welcome, Sister Bianca. Aside po kay Sister Bianca, baka meron pa pong ibang newcomers. Ayan. Ayan. So, I have few announcement lang po. So, this coming July 8, that's Tuesday, we will be having our men's fellowship at 7 p.m. via Zoom. So, yung teacher po dyan will be Brother Martin Balieras. Yan. And on July 9 naman po, that's Wednesday, for our midweek service, 6 p.m., that's online. And pwede din po kayo pumunta dito sa sanctuary. Our teacher will be Pastor Alvaro Quiñones. And next Sunday naman po, we are encouraging everyone na baka pwede kayong pumunta ng maaga or mag-invite po since we will be having our guest pastor all the way from Canada. Sa tingin niyo po sino? Pag kayo masasurprise. Hindi. Actually po, nakasama na po natin siya before sa Manuyudos. Oh, di ba? He is the senior pastor of GIA, Durham, Ontario, Canada. Walang iba po kundi si Pastor Eric Loquias.
So we are encouraging everyone to please come early on Sunday. And after naman po after po ng service today, yung mga taga Manuyudos po will be having a meeting. So very quick lang po yung meeting, kaya please stay po after the service. Ayan. So, yun lang po yung mga announcement natin. So, dumako naman po tayo sa giving. So, I just would like to share lang po a verse from Deuteronomy 15:10. It says that give generously to them and do so without grudging a heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and everything you put to your hand. So itaas po natin ang ating mga kaloob and let us pray po. Dear Lord, we thank you po for all the blessings that comes from you. Kinikilala po namin na kayo ang tunay na pinagmumula ng aming mga kabuhayan at tagumpay. Sa oras na ito, inaalay po namin ang aming ikapo at handog bilang tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala. Naway, gamitin ninyo ito upang mapalawak ang inyong kaharian, matulungan ang mga nangangailangan, at mapalakas ang inyong simbahan. Linisin niyo po ang aming mga puso at turuan niyo po kaming magbigay ng may galak, bukas palad, at may pananampalataya. Ipinagkakaloob po namin itong handog namin ng bukas palad. In Jesus' name, Amen. So, we all know naman po na every time nandito si Pastor Dante, it's actually the first Sunday of the month. Kaya po later, we will be having our communion. So sa lahat po nakasama natin online, please prepare po juice and bread so that po you can join us later for the communion. Kaya naman, alam niyo po, this morning, we are very blessed na makasama si Pastor Dante because yesterday, he celebrated his birthday. Ayun. Kaya naman, happy birthday, Pastor Dante. Kung familiar po kayo sa page natin, we have CLC Connect, diba? But since it's Pastor Dante's special day, wow, Pastor, pwede ka po ba namin i-invite? Dito sa unahan, magkakaroon lang po tayo ng get to know or tinatawag nating live get to know interview. Nagulat ka po, Pastor. Quick lang to, Pastor. Kasi meron po tayong mga phone-in questions dito. Kasi mas gusto ka namin makilala, Pastor. Huwag lang po math. Mahina po ako sa math. Yun lang, Pastor. May physics po dito. Ayan po yung pinakamababa ko. So, for our first question, Pastor, kung natatandaan mo pa po, what time daw po kayo pinanganak and saan? Sa Manggahan, Pasig, Metro Manila, alas 5 ng madaling araw. Wow! 5 din. July 5 din po ako. Wow! July 5. Praise God! Ako hindi ko na alam kung anong oras ako pinanganak. Sabi ng nanay ko. Oh! And next po, Pastor, baka po may gusto kayong i-share at least 1 or 2 fun facts about you na pwede mo pong i-share sa amin. Ano po yun? Fun facts. Marami po eh. Marami. Sige, kahit isa lang o dalawa, Pastor. Nung hindi pa ako born again. Kahit ano po. Hindi, mas marami po akong nakakahiyang experience kaysa nakakatawa ng ano. Minsan nga kapag sinishare ni Bishop, na dati po, nung ako po wala pa sa Panginoon, talagang kilala po ako sa amin na sumusukat po ng kalsada. Kasi laging kapag uuwi ako, ganun eh. Tapos nakikita na lang ako sa kapitbahay namin na nakahiga, lasing na lasing. Inuwi po ako ng tatay ko. At madami pa. Ayun, that was during nung hindi ka pa born again. But now, Pastor, na born again ka na. Unang-una kong pinaka
ministry. And one time na ano ko mag-pray sa funeral, parang gano'n, ililibing. Yung pray ko, sabi ko, sa alikabok ka nang galing. Sa alikabok ka magbabalik. Sabi niya, alabok po, alabok. Alabok ba? Sabi ko, akala ko alikabok. Parehas din yun, alabok at saka alikabok. Parehas namang dust yun. Ayan. So, thank you for that, Pastor. Siyempre, hindi pa nagtatapos dyan, Pastor. Pastor, familiar ka po ba sa fast talk? Pasok, yes. Yan. So, gagawin natin yan. Natis ko minsan doon eh. So, at least ngayon, Pastor, masasaksiyan namin lahat live ang fast talk mo. So, ready ka na ba, Pastor? Sige, ready. Coffee or tea? Coffee. Mountain or ocean? Ocean. Book or movie? Movie. Cats or dogs? Wala. Ayoko. Wala. Mamaya itatanong natin kay Pastor. Favorite Bible character? Josma. Ooh. Favorite worship song? Worship song. Amazing Grace. Amazing Grace. Early morning devotion or midnight prayer? Midnight prayer. Dati, nung nasa under the law, devotion umaga. Ngayon, midnight. Mission trip or Bible conference? Mission trip. Yes or no? Have you slept during a prayer meeting? Yes. Yes or no? Have you ever forgotten a Bible verse while preaching? Yes. Yes. Lastly, what is your life verse? I can do all things through Christ who strengthens me. Yun lang. May- Ano bang verse yun? Biglang tinanong. Philippians 4:13. Ayun. Yan lamang po, Pastor. And Salamat, thank you so much. Pero curious lang ako, Pastor. Bakit wala kang pinili between cats and dogs? Hindi gaano. Pero nung bata ako, sa Iloilo, nag-alaga kami ng, ako nag-aalaga. Pero ngayon sa ngayon, kasi ayaw ng mga baby namin. Ayun. Kasi nag-ano eh. Oh, yun. Thank you so much, Pastor. At least with us, mas nakilala ka pa po namin. And, Pastor, dito ka lang muna po kasi join me as we sing happy birthday to Pastor Dante. Happy birthday. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. And now, pwede po ba namin tawagin si Brother Yan to pray for Pastor? Amen. Sige nga tayong lahat po tumayo, tas ito natin ang ating mga kamay kay Pastor Dante. Hallelujah, hallelujah. Oh Heavenly Father, Panginoon, salamat po Panginoon sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, na si Pastor Dante, Panginoon, sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan, O Diyos. Father God, maraming salamat, Panginoon. Hindi lang ito, Panginoon, biyaya at regalo para sa kanya, Panginoon. Ito'y malaking biyaya at regalo rin, Panginoon, sa amin, Panginoon, na kanyang nasasakupan, Panginoon. Father God, ang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo ang iyong lingkod na ito, Panginoon, ng mahaba, Panginoon, at malusog na buhay, Panginoon, sa buong ng kanyang pamilya, Panginoon. O Diyos, sa iyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kanyang mga pangarap, Panginoon, lahat ng kanyang panalangin, Panginoon, nabanggit man ito ng kanyang labi, Panginoon, o sumagilan sa kanyang isipan, Panginoon. Salamat, O Diyos, na darating ang panahon, O Diyos, lahat ng kanyang ipinanalangin, Panginoon, lahat ng kanyang ipinangarap para sa kanyang sarili, Panginoon, sa buong ng pamilya, Panginoon, ay kanyang mayayapakan, Panginoon, mahahawakan mismo ng kanyang mga kamay, Panginoon, malalakaran niya, Panginoon, at mararanasan niya, Panginoon, at magbabalik siya ng maraming pasasalamat sa iyo, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay tapat na Diyos. Hallelujah, nakikita mo, Panginoon, lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng kanyang
nakocontribute, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, for the reward, Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Ikaw ang patuloy na sumama, Panginoon, magpala sa kanyang ministeryo, Panginoon. Salamat, O Diyos, lagi mo siyang punuin, Panginoon, ng presensya mo, Panginoon, ng grasya mo, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon, gayon, upang ito'y umago sa amin, Panginoon, na congregation, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa kanyang asawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, kay Ate Shirley, Panginoon, sa kanilang mga anak, O Diyos. Pagpalain mo ang buo nilang kinabubuhay, Panginoon. Ikaw ang magpala, mag-ingat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na Pastor Dante, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Yan. And now, dumako naman po tayo for our Sunday service. That will be Pastor Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, hindi na tuloy ako makakapagturo kasi naiiyak na ako. Hindi po. Salamat po. Maraming salamat po sa pagtanggap at ngayon pong umaga sa pakikigalak. Sabi nga po, may mga pagkakataon po na makigalak tayo sa mga nagagalak at makidalamhati sa mga nagdadalamhati. At salamat po sa pakikibahagi niyo po sa aking kagalakan. Alam niyo po, blessed na blessed po okay na mula nung nakaraan pa. Actually, ang birthday ko po ay kahapon, July 5. July 5, 55, and sa 2025. Kaya pwede po kayo mag-Shopee mamaya, may promo code po. Amen, praise God. Pero maganda, babati po muna ako. Isang pinagpalang umaga po at araw sa bawat isa po sa ating lahat. And Pastor Noel, Ate Michelle, salamat po si Ate Nikki. Salamat po Ate Mika. Salamat po sa inyo pong pamilya. Salamat po sa pagtanggap sa inyo pong gawain sa ministeryo po ng CLC na hindi po namin nararamdaman na kami po ay ibang church or isa naman talaga tayo. We are the Light Giver Church, CLC o main man, saan man tayo. Pero nagpapasalamat po kami doon sa maging sa mga leaders po na talagang napaka-welcoming po yung spirit at nandun po na alam ko po na ang Diyos ang magbabalik ng mga pagpapala po sa inyo. Kahapon pa po ako nagsa-celebrate at kahapon, sayang po, hindi ko po kayo na-imbita. Anniversary po ng isang outreach po natin sa ano. Tapos eksakto, anniversary nila, birthday ko, so may catering po ako doon. Biruin nyo yun, saan ka nakakita nung nag-birthday ka? Lahat bayad. Diba? Lahat may handa. At ngayon po, nagse-celebrate na naman. Kaya lang sa Life Giver, hinahanap ako ngayon ng mga kapatiran na may na alam yung birthday ko dahil nandito po ako. Siguro sabi nila, saan si Pastor Dante? Babatiin nila ako. Kaya, praise God. So, sa mga taga-Life Giver Church din po, na actually sila Bishop kapag tapos na po siyang nagtuturo ay talagang nag-tune in po siya sa streaming po ng CLC. Even Wednesday, di ba? Pagka Wednesday kasi bago kami mag-start naman ng midweek Bible study, ay nagsisimula naman po ang CLC. Kaya una naman kaming nanonood sa inyo, tapos palitan lang po. So magandang umaga po. Alam ko po na ang bawat isa ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At yan po yung tunay na kalagayan ng bawat isang Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos. Wala pong pagkakataon na hindi tayo pinagpala ng Panginoon. Nasa gitna man tayo ng kung ano yung kinakaharap po natin, nandun po na, still we are blessed by God because of His presence is with us. Amen? Kasama natin lagi ang Kanya pong presensya. So sa umaga pong ito, muli sasariwain po natin ang mga tapos na ginawa ng Panginoon, ang Kanya pong pagpapakasakit, ang Kanya pong pagpapahayag ng pag-ibig sa bawat isa. Maybe the message is so milk type, nandun po na naririnig na natin dati. Pero ganun pa man, ito po yung salita ng Diyos. Kahit naman saan tayo pumunta na pages, anumang chapter ng book, nandun po sa Old and New, basta't alam po natin na ang tinitingnan po natin sa lente ng grasya at tinitingnan natin ang mensahe patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nandun po na lahat tayo na pagpapala ng Panginoon. Amen? At no matter what, kahit na naririnig na po natin yung mensahe. Di ba every Sunday, alam ko po na may mga mensaheng sabihin natin, parang narinig ko na yan dati. Parang narinig ko na nung isang linggo. Pero ano pa rin tayo, na-amaze pa rin tayo. Kasi ganyan po yung Diyos na meron tayo. Yung paggising mo sa umaga, mamamangha ka. Sabi nga, di ba, sa inawit natin kanina, I'm blessed with the song.
Uncontainable ang blessings ng Lord, ang grasya ng Panginoon. At napaka-powerful sa buhay ng bawat isa na kada gigising ka, imumulat mo ang iyong mga mata at mamasdan mo ang kagandahang loob ng Diyos. Wala kang masasabi kundi, wow, Lord, salamat sa pagpapala mo. May mga bagay tayong nararanasan na hindi naman tayo ang dahilan. Wala tayong ginagawa pero nakikita po natin dumadaloy sa atin ang biyaya ng Panginoon. At ganyan yung Diyos ko at Diyos mo na pinaglilingkuran. Tapat, punong-puno ng grasya, at nandun po na laging iniisip ay mabuting bagay para po sa bawat isa sa atin. So every time na tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, laging ang tingnan po natin ang Panginoong Jesucristo at yung mensahe na gusto niyang sabihin sa bawat isa sa atin. Whoever yung tumatayo, kahit na sino yung nagpe-preach, ang maganda yung mensahe po, yung pakikinggan po natin. Amen? So ngayon pong umaga, I know that all of us are ready para po tumanggap ng pagpapala mula sa salita ng Panginoon. So let us open our Bible to the book of Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Very familiar passages po ito. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Nagpapahayag po ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Sabi po sa verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So sabi po, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Verse 9, "Not of works, lest anyone should boast." Basahin po natin sa Tagalog. "Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo." Sabi po sa verse 9, "Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa." So maliwanag po yon. Sabi po, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. The title or topic ng message po natin ngayong umaga ay All Expenses Paid, the Lavish Grace of God. All expenses paid. Familiar ba sa inyo yung salitang yon? All expenses paid. Di ba pag yung mga tawag dito, yung mga commercial, halimbawa, yung mga panghatak ng mga, halimbawa, merong mga, yung tour, yung mga kung ano-ano man pong mga bagay. May mga ano po sila na, tagline po sila na, all expenses paid. O kaya may nakaranas na ba kayo mismo ng all expenses paid? Na tour o ano man yan, pagkain. So, the lavish grace of God. Yung lavish po ay L-A-V-I-S-H. Lavish. Pero sa Tagalog talagang lavish eh. No, pag tinignan mo sa Tagalog, ang ibig sabihin ng lavish ay labis-labis. Sobra-sobra. So, ito po yung grasya ng Panginoon. Ang sobra-sobrang grasya, kagandahang loob ng Diyos. At ito po ay walang bayad. Alam niyo po yung mensahe pong ito, may istorya kasi ganon kapag yung bang ikaw po ay aware at yung bang in tune ka, yung puso mo lagi sa pakikinig sa kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon through the Holy Spirit, laging merong mensahe. Next week po, aalis po sila Bishop, pupunta po ng General Santos para po i-open po or hindi ko po sigurado kung i-open na po officially or kakausapin yung mga contact person po. Actually, meron po tayong outreach sa Qatar. Yun po yung The Life Giver Church Grace Family sa Doha, Qatar, headed by Pastor Teng. So, yun po sila, meron po silang contact po doon sa General Santos. So, ibig sabihin, meron pong isang barangay na nagpagawa ng church. Biruin nyo, doon barangay ang nagpapagawa ng church. Isang barangay, binigay nila yung lupa, dinonate sa church. Kaya lang ngayon, wala pong mag-aalaga. Wala pong nag-aalaga. And it happens na yung isa pong leader ni Pastor Teng ay taga roon, kilala po sila doon sa community, yung kanyang pamilya, na may mga kapatid ng pastor. So parang sila yung pagkakatiwalaan and kung ano po yung mapag-uusapan. Pero nandun po na yung invitation ay magkakaroon po ng at least service ng Sunday and hindi ko po alam kung ilang service. So invited po yung mga pastors po natin. And si Pastor Teng, kinontak po ako, sabi sa akin personally, Pastor, sasama ka ba? Available ka ba sa ano? Sabi ko,
resident pastor ako eh. Yun po yung, yung binibiro ko po sila, ginawa niyo akong resident pastor, hindi ako makaalis ng church, hindi ako pwedeng lumayo dahil ako yung pinaka resident niya doon naka-base po doon. Sabi ko hindi pwede kasi paalam ako kay Bishop kung pwede, pero ayun nga po, walang pastor na maiiwan sasama lahat. So ako po maiiwan. Kaya sabi niya, Pastor, sayang. Kasi kung sasama ka, kami sa Doha, Grace Ma'am, gagawa ng paraan para bili ka ng plane ticket. Tapos pagdating naman doon, sabi niya, wala nang problema, naka-reserve na yung isang resort, yung kakainin natin, sabi niya, all expenses paid, kumbaga. So biglang, all expenses paid. Bigla akong na-touch. Nagrema sa akin yung word na all expenses paid. Parang simpleng usapan, pero parang may gustong sabihin ng Panginoon, all expenses paid, sabi niya. Sabi ko, ganun. Sabi ko, ang galing ah. Parang unti-unti, the Holy Spirit is speaking to me. Ganyan yung blessing na meron ka. Ganyan yung grasyang meron ka. Ganyan yung tinatanggap mo ngayon, all expenses paid. Binayaran lahat ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, and then, nung Friday, nagsalita nga, nung last Friday, sa Zoom po sa Doha, Qatar, ay naging speaker po tayo. Na-share ko. At si Pastor Tengde, may senior din siya sa akin. Alam mo, confirmation ng mga messages. Sabi ko, praise God. Na ito po kaya nabuo po yung Sabi ko, parang napakasimple. Pero sana ma-realize nating mga Kristiyano na ganun po ang pag-ibig ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. So pag-usapan po natin ito. Ngayon po umaga, siguro pag-uusapan po natin yung most incredible all expenses paid offer in the history of the universe. Kasi maraming offer ngayon, di ba? All expenses paid. Lahat ay bayad na. Pero ito pong pag-uusapan natin, it's not about vacation or staycation. Though it leads to an eternal one, yung talagang pamamahinga natin sa dako-dako paroon, no, sa susunod na ng buhay po natin, ay ang talagang yung staycation natin doon, eternal na. Hindi yung bakasyon na gagawin po natin. Though it leads to an eternal life. So, hindi rin ito patungkol sa all expenses paid about meal, though it satisfies our deepest hunger. Kapag, di ba, oy, bayad na. Sama ka sa akin, punta tayo ng Vikings. O kaya, ano ba yung Samoa, yung malaki pa. Di ba? Bayad na lahat. So, it is the gift. Yung pag-usapan po natin, it is a gift of salvation, the gift of eternal life, the gift of reconciliation with God, and all made possible, naging posible po ito ang lahat ng ito na tinanggap po natin dahil po sa masagana at sobra-sobrang biyaya at habag ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Natanggap natin yung buhay na walang hanggan. At ang medyo nakakamanghang parte po nito, yung tinanggap po natin na all expenses paid, it is truly, absolutely, sabi nga, walang pag-aalinlangan, talagang totoong binayaran na ng Panginoon. Na sana tanggapin po natin. Na ngayon po, sino po dito yung ngayon pa lang, kayang tanggapin sa sarili niya na tayo po ay minamahal ng Panginoon kahit po tayo nagkukulang. Amen? Hindi po hadlang yung mga nagagawa po natin para po hindi ipagpatuloy ng Diyos yung pagmamahal sa bawat isa. So wala pong paghadlang. So, tayo po, naka-experience na ba tayo ng sinasabi nilang all expenses paid? Kung ito man ay surprise trip, a gift certificate sa isang restaurant, or even yung bang meal someone, yung bang ako na magko-cover ng lahat. Di ba? Ano po yung pakiramdam? Kapag nalaman yung bayad, masarap kumain kapag libre, di ba? Biglang opo, di ba? Nangingiti lang po tayo, pero totoo po yun. Di ba masarap kumain ng libre? Tapos yung bang, alam mo yung bang pupuntahan mo, lahat bayad na, wala kang aalalahan. Mahirap po kasi yung yung bang nagsabi lang, libre kita. Pero hindi ka sigurado. Di ba yung pagdating doon, yung pala, nabudol ka. Ikaw pala magbabayad, parang ganon. So mahirap magtiwala. Pero since meron pong patotoo at may katotohanan dahil ito po yung nakasulat sa Biblia, na alam natin, kapag reliable din yung nag-invite sa'yo at sinabing lahat ay bayad na,
naku, merong joy doon. Praise God, hallelujah. Talagang sasamantalahin ko na to. Kami nga po, kapag yung kinabukasan, may invitation na alam po namin ganun ang kakainan, hindi na po kami kumakain ng umaga kung lunch po yung ano, di ba? Di ba kasi susuli, alam niyo po kasi lugi po tayo kapag kumain ka naman sa Vikings tapos ganun, maliit lang ang, dapat hindi ka na lang na gano. Di ba yung ano ka na lang, ano ba tawag doon? Combo meal. Di ba ganun lang. Pero kapag yung buffet, lahat bayad na eh. Bakit hindi mo ano? So sasamantalahin po natin. And there is great joy na sense of relief also and certainly a feeling of value. Siyempre kapag inoperan ka ng isang kaibigan mo, punta tayong Baguio, sagot ko lahat. Ano sa palagay nyo ang meron kayo? Ano kaya yung pakiramdam na, di ba, isinama ka eh. Pag isinama ka, binayaran ka, importante ka. Mahalaga ka sa kanya. Kaya nga, ako po, na-struck ako doon sa message. Tapos, senior ko kay Pastor Teng, senior din niya sa akin, alam mo bakit ano yung dahilan kung bakit kita gustong isama. Mamaya po pag-usapan natin kung bakit tayo, ganun din ang gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, tayo po, merong kinaharap. Una, sabi po, the immeasurable debt we owed. The expenses we couldn't pay. Nung tayo po, ang tao ay nandun po nakapasok ang kasalanan, ang tao hindi kayang bayaran eh. Hindi kayang bayaran yung kasalanan para mapanauli yung kanyang relasyon sa Diyos. Wala siyang kayang gawin. Sapagkat, di ba, ang hinihingi na bayad ay dapat blameless, perfect. So, dito po, meron tayong pagkakautang. Before we can truly appreciate yung tinatawag na all expenses paid, na lahat ay binayaran, we must first understand yung mga expenses na inaccumulate po natin. Pag nilibre ka, halimbawa, punta kayong Boracay, sinabing all expenses paid. Biruin mo kung ikaw yun, gagastusin mo, magkano, di ba, yung airfare. Tapos yung accommodation doon, yung 3 days, 2 nights, Although ngayon marami ng promo, pero kahit promo, hindi mo tatangkayin sa iyo lang, isa-shoulder mo lang ikaw mag-isa. Yung bang talaga maghahanap ka ng pagkakataon na yung talagang medyo mura na konti, yung kayang-kaya mo. Pero di ba, pag tiningnan mo yung gagastusin, napakamahal. How much more yung kaligtasan na tinatanggap natin ngayon? Di ba, isipin mo kung tayo ang nagbayad. No, kung tayo yung magbabayad para po ma-qualify lang tayo sa kaligtasan, hindi nga pa pwede eh. Hindi nga tayo, sabi po, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos eh. So, ibig sabihin, hindi rin natin kayang bayaran yung kaligtasan na gustong ng Diyos na ipagkaloob sa bawat isa. So, kung titingnan mo yung gastos sa isang all expenses paid na malaki din pala, no? Kaya naman talagang ma-appreciate mo yung mga taong gano'n. Sino po dito yung nakapaglibre na ng gano'n? Libre nyo naman yung isa't isa. Biglang gano'n na. Parang gano'n. Parang mahirap, di ba? Parang mahirap po. Mahirap yung ganong kalagayan. At tayo din, bilang ililibre, sasabihin mo talaga, mahahanga ka talaga dun sa nagbayad eh. Pero mo talagang, inilibre niya ako, ang mahal-mahal noon. Pagkain man yan, o trip man yan, o kung ano man po. So, we have to appreciate and understand the expenses we accumulate. So, the Bible is clear. Tingnan po natin yung cost ng sin. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Biro mo yung kabayaran nung kaligtasan na tinanggap po ng bawat isa, kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kabayaran, sabi po, ng kasalanan na gawa po natin ay ang kamatayan ng Panginoon. And sin is not merely a mistake. Akala na iba pag nagkasala ako, ang isip lang natin, nagkamali lang ako. Actually, pag sinabing sin, it's a rebellion against the will of God and against a holy God. So kapag nagkakasala tayo, hindi lang yan yung sasabihin natin nagkamali tayo. Ibig sabihin, nagre-rebelde tayo sa kalooban ng Diyos, sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos. At yan yung kalagayan ng bawat isa sa atin noon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon.
medyo rebelde po talaga tayo sa kalooban ng Diyos. Kung ano mabuti, yun ang hindi natin ginagawa. At ang ginagawa natin, yung mga bagay na kung saan talagang hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, yun po yung kabayaran. Yun po yung halaga ng kasalanan. The wages of sin is death. And it is a rebellion against a holy God. And it carries a terminal penalty. May bayad eh. May kabayaran ng kasalanan. Maliwanag po doon. The wages of sin is death. So may bayad. Every act of disobedience, every selfish thought, every missed opportunity to do good, sabi po, bawat pagsuway, bawat po pag-iisip natin na para sa sarili lang natin, at bawat yung bang paghulagpos ng mga oportunidad na sana po gumawa tayo ng mabuti pero hindi tayo gumawa, each adds to a debt we could never pay on our own. Duray mo nun, dati gawa tayo ng kasalanan, nag-accumulate. Di ba? Yung ibig sabihin, dumadami yung kasalanan mo, mas marami kang dapat bayaran. Pero tayo ba nagbayad? Hindi. Pero yun ang nagbayad ang Panginoon. So that is the cost of sin. At tayo po, ang kalagayan po natin, our utter helplessness, sa Ephesians 2:1 says, we are dead in trespasses and sins. Tayo ay patay dahil sa ating pong mga pagsalansang at pagkakasala. So, tayo po ay patay dati. Yung patay ba na tao, may magagawa pa siya para sa kanyang sarili? Wala pa. Patay na nga siya, di ba? Wala na siyang kakayanan mag-isip, wala na siyang kakayanan baguhin pa. Kung yung kanyang nakaraan, patay na nga po siya eh. So, ganun yung kalagayan natin dati. A dead person cannot help themselves. We couldn't see our own way back to God. Pagpatay ka na. Kaya yung iba, hindi na, although it is all by the grace of God. Kahit sa huling higit ng ating hininga, grasya pa rin ng Panginoon ng mga mayani. Basta tumawag lang tayo sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung mga sabihin, na aksidente, na sagasaan, di ba? Kahit na makasalanan po yan, kahit na po ano nangyari sa kanila, basta sa huling higit ng kanilang hininga, tinawag nila ang Panginoon, sila po'y maliligtas eh. It's all by the grace of God. Kaya we cannot, we cannot judge someone. Yan, tuloy sa impyerno yan. Eh malay mo nung bandang huli, na-realize niya, kailangan niya talaga ang Panginoon eh. And the Lord will speak to the heart of individual na kung saan maaring yung bang lilisan na sa mundo. Kaya di ba, iba, kahit may sakit, sabi mo, kahit hindi born again, kahit po hindi na born again, maaring at that time, yung naghihingalo, di ba, naalala niya ang Panginoon na tumawag siya, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga alam niyo po, maliligtas. Yun lang naman, wala namang requirements, hindi po dahil sa mabubuting gawa. Kaya lang, pagpatay ka na, wala ka ng kakayanan na bumalik sa kalooban ng Panginoon. And we couldn't work hard enough. Meron kayong nakitang patay na nanalangin? Baka naman sumagot ko, meron po, yung ka-churchmate namin. Hindi po, yung ba kasi patay yung pananampalataya, hindi po. Wala naman tayo nakitang literal na patay na nag-pray. Or be good enough to bridge. Kaya sa Katolikong pananampalataya natin, di ba, pinagpe-pray pa eh. Kasi wala pa daw sa medyo mahahabol pa ng ilang prayer. Sad to say po, wala pong ganung ang Biblia eh. Wala pong ganung sinasabi. Wala pong pagpapatotoo na merong purgatory. Kasi dalawa lang talaga destinasyon eh. Sa Biblia, dalawa lang destinasyon. Langit o impyerno. Sa mga batang naglalaro, langit, lupa, impyerno. Meron pang, may pang-aba, langit, lupa, impyerno, impacto. May panghuli po yun. Ganun, may laro yung mga batang gano'n. So, pero alam niyo po sa Biblia, wala pong sinasabing iba pang pupuntahan. Na kapag nagkasala ka, para malagay ka dun sa langit, kailangan ipag-pray ka lang ng 41 days. Hindi po eh. Biblical basis po. Biblia po ang tinignan po natin. But we are not against. Hindi po natin sinasabing na kinokondemn natin sila, no. Kaya lang kasi masyado tayong
yung mindset, masyado yung utak natin na ano ng relihiyon, na ganun po tinuturo sa atin. Kaya naman ngayon, binabago po ng Panginoon unti-unti. So, our spiritual bank account was overdrawn and we had no means to deposit anything that would satisfy the debt. Walang sino man sa atin ang kayang bayaran yung utang na nagawa po ng sangkatauhan, no, sa Diyos. At ang tanging kaya lamang magbayad ay ang Diyos mismo, siya ang gumawa ng paraan. So, and then, nandun po yung demands of justice. Yung katarungan. God is a loving God. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay mapagmahal? Amen. Siya po ay matuwid. Amen? And He is also perfectly just, righteous. Matuwid po siya. Pero alam niyo po ba, sin demands a penalty. Hindi po pwedeng baliwalain ng Diyos yung katotohanan na sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi kung hindi niya ito susundin, siya mismo ay lumalabag sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. So, to simply ignore sin would be to compromise His very nature. E di parang pag sabihin na lang na, sige, pinatawad na kayo sa kasalanan pero walang nagbayad. Hindi po pwede. Parang nilalabag niya mismo yung sarili niyang yung kalikasan. Kaya at saka lalabas na konsentidor pala ang Diyos. Na hindi nakagawa ka ng kasalanan, na sinasabing kabayaran ay kamatayan, bakit hindi ngayon pagbabayarin ng tao? Bro, sabi nga po, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, napakadalisay ng puso, ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. So, to simply ignore sin would be to compromise His very nature. Therefore, a debt was owed, and it was a debt of infinite proportion, for it was against an infinite God. So, nangyari na po, na nakapasok po yung kasalanan, at kailangan po, para mapanauli lamang po yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pong pagre-rebelde sa Panginoon. Actually, this is the grim reality. We are, kung meron all expenses paid, we were facing an all expenses due. Ibig sabihin, lahat ng gastos dapat bayaran. At yun po yung babayaran, yung kasalanan. No, nagpatong-patong na nagawa po ng sangkatauhan. So, kailangan may magbayad. But, kung meron pong patong-patong na pagkakautang tayo, the immeasurable debt we owed, the expenses we couldn't pay, ang kagandahan po, hindi doon natapos. Ang Panginoon, nagkaroon po ng lavish payment made. The lavish payment made. The one who paid all expenses. Amen? Kaya naman ngayon, nakakapagpuri tayo sa Panginoon. And praise be to God, while we were utterly bankrupt, nung panahon na hindi talaga natin kayang bayaran yung lahat ng ating pong kamalian, kasalanan na gawa, nung pong tayo po ay namumuhay pa sa kasalanan, namumuhay pa doon sa kadiliman, tayo po ay niyakap, hinanap ng Panginoon, niyakap po tayo, inalis po tayo doon sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. So, God in His infinite love and mercy stepped in. Doon siya gumawa ng hakbang. Hindi niya hahayaan na mapariwara, hindi niya hahayaan mapahamak yung kanyang mga anak. No? At kasama po tayo doon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Binayaran ng Panginoong Hesus. Amen? So tayo po yun. In His infinite love and mercy, nandun po nag-step up ang Panginoon, nag-step in ang Panginoon. This is where the all expenses paid truly begins to shine. Dito po nagsimula yung truly expenses paid. So, sa John 3:16, so ginawa na po yung sobra-sobrang pagbabayad ng Diyos. At sabi po sa John 3:16, alam po ba natin ang John 3:16? Pwede po sabay-sabay nga po nating i-recite. 1, 2, 3. For God so loved that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish. Amen. Hallelujah. So alam po natin. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son. So, ito ba idea ng tao? Na bayaran yung utang, yung pagkakautang? Na bayaran yung lahat ng kasalanan ng sangkatauhan? Ang tao ba nagplano nito? Hindi. Mismo ang Panginoon, it wasn't our idea. We didn't send out a memo asking for help. Hindi nga tayo dati humihingi ng ano sa Kanya eh. Nung ako po, personally, nung ako po yung nakalugmok pa doon sa kasalanan, hindi ako nagsasabi sa Lord na kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng ano eh. 'Di ba? Bagkus ini-enjoy mo pa yung paggawa ng kasalanan. Kailan lamang nung tayo po ay nahanap na ng Panginoon? Kasi alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, totoo yung sinasabi ni Mike Enriquez, ni Mr. Mike Enriquez, hindi tayo tinatantanan. No, sino po dito yung nakakaalam ng kantang, "It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you could stay. Perfect love embraces the worst in me." Di ba? The worst in me. Tayo yun. Hindi tayo karapat-dapat. Kung titingnan lang natin yung ating mga sarili, yung pamumuhay pa natin dati, o sabihin natin na, hindi naman ako ganun kasama. Pero hindi pa rin tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Mas marami pa rin ang mga ginagawa natin, yung kagustuhan at kalooban natin, na inaakala natin mabuti, pero nakakasakit sa damdamin ng Diyos. Diba? Ganun po dati yung pamumuhay po natin. Pero ganun pa man, God initiated this divine rescue mission. Siya yung gumawa. Siya yung nag-isip. His love drove Him to provide the solution. Yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ang nagtulak sa Kanya para gumawa ng isang hakbang. Na parang kung titingnan mo, hindi rin ganun ka sa human mind po natin. Parang biruin mo, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos, meron siyang isang bugtong na anak. Yung kanyang bugtong na anak, yaman po ng kalangitan. The treasure of heaven, Jesus Christ. The only begotten Son. Kailangan niyang dalhin o ipadala sa sanlibutan para maghirap, para magpakasakit, para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para po sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni David, "Who am I that you are mindful of me?" Alam niyo po, personally, yan din naman po yung nangungusap sa atin sa bawat isa. Ako, nung na-born again, sabi ko, nung nakita ko yung kalakihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, napahiya ka eh. Alam niyo, sa grasya, hindi tayo sasawayin eh. Sa grasya, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, hindi tayo. Pero nandun po na, kapalit ng bawat pagsuway po natin, kapalit ng bawat pagtanggi natin at pagtalikod natin sa Kanyang kalooban, ano po ang kapalit na binibigay ng Panginoon? Pag-ibig pa rin niya. Grasya pa rin niya. Minsan wala ka nang ginagawa pero pinagpapala ka pa. No, parang sa madaling salita, parang ganito po. Tayo po, yung mga may mga anak. Amen? Di ba yung lahat ng laman ng refrigerator ninyo ay pag-aari din ng anak ninyo? Pag kinukuha ba nila, pinagbabawalan nyo sila? Hindi, no? Minsan, pagbukas mo ng rep nyo, ubos na yung ano. Sino kumuha? Magtatanungan kayo ngayon, yung anak mo. Kasi hindi mo naman talaga pipigilin. Kasi kung anong meron ka, pag-aari na rin ng anak mo yun. Pamilya nga eh. Anak nga eh. Kaya lang ang masakit dito, bang makikita natin yung kagandahang loob ng Diyos, biruin mo, sa kagustuhan niyang tayo po ay iligtas, sa kagustuhan po niyang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang Kanya pong isinugo yung Kanyang bugtong na anak. Parang mahirap gawin. The treasure of heaven, Jesus Christ Himself, pinadala ng Kanyang. Tapos, siyempre, alam mo naman ang mangyayari na eh. Alam na ng Panginoon, alam na ng Diyos, mangyayari sa Kanyang anak. Pahihirapan, no? Nandun na, hindi lamang po physical, kundi pati emosyonal, pati po sa pagsasalita. Nandun po na talagang
susumpain siya, ang Panginoong Jesucristo. At yung pong sinapit niya, minsan inaabot po natin, gusto nating abutin para mailarawan yung hirap na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Gumawa pa ng pelikula, Passion of Christ. Pero sabi nga po, yung lahat ng naganap po doon, nakita po natin, wala po sa kalingkingan. Ni katiting wala po doon, kulang po yun. Yung paglalarawan ng Biblia, nandun po na hindi po na ipakita ng ganun kapaghihirap. Pero yun po ang ginawa ng Diyos, Ama. Isinugo yung kanyang anak. Kaya tayo po, let us just analyze and consider our ways. Tayo ba, ano ba yung ginagawa natin sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin ngayon? Pinamumuhay ba natin ng maayos? Pinamumuhay ba natin para sa Kanya? Pinamumuhay ba natin para maging daluyan tayo ng pagpapala sa ibang mga kaluluwa? O katulad din tayo ng marami na kaya sira-sira, whatever will be, basta ako, i-enjoy ko yung buhay. No, we have a purpose. May layunin ng Diyos kung bakit ka nakakilala sa Kanya, kung bakit ka binago ng Panginoon. God wants to use us to be a channel of blessing into this world na kung saan nakikita po natin madilim na madilim po. No, dito sa mundo natin na talagang pabulok ng pabulok, kaya nga tinawag tayong asin, mga preservatives. No, na kung saan sa nabubulok na sanlibutan, tayo po yung at least medyo magpo-prolong man lang hanggang sa mas marami na po yung makakilala sa Panginoon. Tayo po yung inaasahan. Pero ang pagbabayara, ilagay lang natin yung sarili natin doon sa kalagayan ng Diyos Ama. Bibigay mo yung anak mo, mamamatay, parurusahan, para sa kasalanan ng iba. Hindi naman katanggap-tanggap. Pero bakit po nagawa ng Diyos Ama? Because, sabi po sa John 3:16, for God so loved the world. Kaya nung na-born again po ako, talagang ano lahat eh. Yung bang, ang dami mong kalokohan, ang dami mong ginawang mga bagay na talagang hindi katanggap-tanggap. Pero ganun ka pa rin minahal. Sabi ko, yung unang attend ko ng camp meeting, doon po ako na born again. Sabi ko, Lord, hiyang-hiya po ako sa Diyos. Nahiya lang po ako, yung bang, sa lahat ng ginagawa mo sa akin, ito pa ba yung magiging kabayaran na hindi ako susunod sa'yo? So nandun po na talagang, sabi ko, iba yung pag-ibig ng Diyos. Napakakulit, napakamatigas ang ulo, stubborn nga, na talagang kahit na tumatalikod ka na, hahanapin ka ng Panginoon until such time na ang bawat isa po sa atin ay nahanap niya. No? At nandun po na na-realize natin, kailangan natin talaga ang Panginoon. So, Jesus is the perfect payment. Sa Romans 5:8, sabi po, but God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi magagawa ng tao yun eh. Yun nga lang mahalin natin, yung kapwa natin, parang mahirap na kung sa sarili lang natin. Pero sa Panginoon, dahil sagana po yung kanya pong pag-ibig sa bawat isa, pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, minahal na tayo ng Panginoon. Noon po yun nung tayo po ay rebelde pa sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, wag niyo po sanang iisipin na kapag nakagawa kayo ng kasalanan, hindi na kayo mahal ng Panginoon. Hindi na po magbabago ang pag-ibig niya para sa bawat isa sa atin. Kahit na anumang kasalanan pa magawa mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi niya na mababago yun. Yun na yung katangian niya eh. Hindi na nagbabago ang Diyos. Siya noon, ngayon, magpakailanman. Kung noon ay puno siya ng pag-ibig, ng grasya, hanggang sa kasalukuyan at sa susunod pang mga araw, ganun pa rin po yung kanyang kalikasan. Hindi po mababago. So Christ died for us. Jesus Christ, the spotless Lamb of God, walang kapintasan, willingly laid down His life on the cross. Kung ang Ama, punong-puno ng pag-ibig para sa bawat isa, ganun din ang kanyang anak na Panginoong Jesucristo.
kung ako yung anak at nalaman ko ipambabayad ako sa kasalanan ng kapitbahay namin na salbahe, siguro tatakbo ko mag-aano ko, no? Mag-aalsabalutan ako, magtatago na. At magagalit ako sa tatay ko. Sabihin ko sa tatay, ba't ko naman pagbabayaran yung kasalanan ng kapitbahay natin? Siya gumawa niyan. Hindi, hayaan mo, nakakaawa, sabi ng ama. Hindi, kasi concern ako at mahal ko yung kapitbahay. Di, ikaw na lang. Parang sabihin mo, hindi, ikaw na magpako doon sa ako, hindi. Pero alam niyo po, kung paano ang Diyos Ama ay puno ng pag-ibig, ganun din ang Panginoong Jesucristo. Biruin mo, sinabihan siya na babayan. Parang nakakamangha, parang hindi totoo, parang kwento lang. Pero ito po yung totoong pangyayari. No? At meron pong mga ebidensya dito po sa Biblia na yun po yung kaganapan. So, his death was not an unfortunate accident. It was just a substitutionary atonement. So, divine exchange nga talagang nangyari sa krus ng Kalbaryo na para po sa ating pong ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at ipagbabayad dito, nandun po na si Jesus Christ ang siyang nagbayad and He bore the full weight of our sins. At nandun po na yung penalty na deserve sana ng sangkatauhan natin, it was all paid at the cross. No, binayaran ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So, at that time, every expense we owed, lahat ng babayaran natin, lahat dapat ng pagkakagastusan po natin, binayaran niya lahat. And every violation of God's law, He accounted for. Lahat ng hinihingi ng batas na dapat pagbayaran. Siguro patong parang minsan may isang sabihin natin na suspect, di ba pag nahuli, di ba nakakarinig tayo ng mga testimony ng mga nakukulong, hindi man lahat may kasalanan O kaya man, pag nahuli ka, yung lahat ng kasalanan na nagawa ng iba, doon sa lugar na yon, sa'yo na lahat ipapakarga. Ganun po ang sistema ng Yun lang po ang mali minsan sa batas. Na hindi pa napapatunayan, since may nahuling isa, alam nyo, may report, sabi-sabi, kasi meron din naman kaming tayo mga kapatid na pulis, na minsan totoo talaga na yung tinatawag na palit ulo. Wala namang kasalanan ikaw, pag nahuli ka at i-ano sa yung kaso ng iba. Ganyan po yung wala pong perpektong sistema ng justice, pero ganyan po yung nangyayari. So, every expense we owed, He paid. Lahat na, sabi siguro ng Panginoon, lahat na ng kaso ng mga anak ko, lahat na ng kasalanan na gawa nila, violation nila against the law, ako na magbabayad. At binayaran ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And think of it, the sin of humanity, yung past, present, and future, laid upon one perfect man. Yung kasalanan ng tao noon sa kasalukuyan at sa mga kasalanan pang magagawa ng tao ay ipinataw na lamang po sa iisa tao. At that time, sa persona po ng ating Panginoong Jesucristo. So the agony of the cross was not just physical. It was spiritual. Hindi po ito physical lang, kundi spiritual. As He was separated from the Father while bearing our sin. Pansamantala siyang napawalay sa kanyang ama at the time na siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. And this was the ultimate, all expenses paid transaction. Sabi po, it was an ultimate, all expenses paid transaction. Hindi sinabi ng Panginoon, pwede ba hulugan ko na lang? Tayo, mahilig tayo sa hulugan. Lahat may hulugan sa mundo. Pati Shopee at saka Lazada may pay later na. Last pay later. Ito, hindi po nakipag-bargain ng Lord na, pwede ba? Mahirap yan Pwede bang bayaran ko unti-unti? Hindi. Buong buo, binigay niya yung kabayaran ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo.
Di ba? Isipin po natin kung bakit niya kayang gawin yun para po sa bawat isa sa atin. The agony of the cross, it was spiritual. And this was the ultimate all expenses paid. The debt was settled. Praise God. The good news is, this morning, gusto ko pong sabihin sa bawat isa na wala na tayong utang na pagbabayaran concerning our spiritual life is concerned. Amen? Wala na tayong dapat ayusin. Binayaran na ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. No, wala na tayong dapat isettle. Kaya nga, pag nagkamali ka, aminin mo nagkamali. Lord, nagkamali na naman po ako. Pero salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang pag-ibig na binayaran mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Kaya may pagkakataon na naman akong mamuhay ng matuwid sa iyong harapan at sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. So, hindi po partial. Hindi po down payment. It is full, complete, and final payment. The receipt is the empty tomb. Ang resibo, ang katotohanan, doon po sa isang libingang wala nang nakalibing sapagkat muling nabuhay ang ating Panginoon. At siya po'y nananahan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Si Jesus Christ. Buti pa yung mga bata eh. Pag yung magcha-chapel kami sa Life Giver Christian Learning Academy, nandun po na, pag tinanong mo sila kung nasaan si Jesus, talagang with all innocence, alam nila, at saka, pero alam mo yung sincerity, nandito po, di ba, nasa puso. Kayo ba nasaan si Jesus? Kita nyo, nahihiya pa kayo sabihin. Hindi ka, baka sabihin, inuuto mo kami, basta hindi po. Tinatanong ko lang po kayo. Di ba, maganda yung sabihin, nandito, nasa akin. At di ba, alam ko na, minsan nakwento ni Bishop yung about atheist na di ba na, at saka yung isang born again. Yung born again na gusto niyang i-evangelize, gusto niyang sharean yung atheist, yung hindi nakakilala pa sa Panginoon, at hindi talaga kumikilala sa Diyos. Sabi niya, at nagtanong yung atheist, sabi niya, sinabi niya, kung si Kristo ba ay ngayon kaya mo bang tanggapin ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, kung si Kristo na sinasabi mo ay ngayon nasa harapan ko at makikilala ko siya, pwede, maaari kong tanggapin. Nasaan ba yung Kristo na yun? Di ba sabi po ng Kristiyano, nandito, nasa harapan mo. Tayo po ba may puso na po tayo at may katapangan na kaya nating sabihin? Kapag may nagtanong sa atin, nasaan ba si Kristo? Pwede ba natin sabihin, eto, nasa harapan mo? Hindi naman po talagang totally sabihin literal na ikaw ang Panginoong Jesucristo, pero alam niyo po, kapag nananahan sa Jesucristo, you have the life of Christ. Amen? At yung buhay na meron ka, na buhay ni Kristo, na buhay na binago, dapat makilala ng iba. Kaya nga tayo na po yung representative ng Panginoon dito po sa sanlibutan. Kaya magandang pag tinanong ka, born again ka ba? Minsan parang hindi sure yung iba eh, no? Oo, born again ako. Ma-Christian ako. Alam niyo po, sa una, mauunawaan, maintindihan, na hindi natin kayang aminin kaagad. Dahil magaling pa tayong magdala. Pero pag tumatagal na malalim ka na sa Panginoon, at talagang nakikilala mo siya, nandun po na madaling sabi, born again ako, Christian ako. Tapos kapag may nagtanong about, ano ba yung born again, ano ba yung ganito, yung kaya mong, sa pinakasimpleng paraan na may paliliwanag mo, ay buong tapang mong kayang sabihin sa kanila, i-share sa kanila. So, it was settled at the cross. And the receipt is the empty tomb. So ngayon po, our simple response. Ano naman po yung response natin? Of course, it is a gift na binigay sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan. So, our simple response is receiving the gift. At alam niyo po, yung gift na ibinagkaloob sa atin, sabi po, no charge invitation. Walang hinihinging kapalit. Pag nagpunta kayo sa restaurant, may charge pa rin. Libre ka nga, pero yung magbabayad doon, may charge yun eh. No, may table charge, o kung ano, may service charge pa nga. Ang daming charge ngayon. No, lahat na lang eh. So, our simple response, receiving the gift.
Ito po yung pinakamagandang parte po ng grasya. Since all expenses have been paid by Jesus, ang tanong, ano ba nire-require sa atin? Ano ba nire-require sa atin ng Panginoon? Para po tanggapin natin at ma-enjoy natin yung biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Sa Ephesians 2:8-9, sabi po, for by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So dito po, we don't contribute to the payment. Wala po tayong naging bahagi sa pagbabayad niyan. No, yung pagbabayad niya literal na pagbabayad niya doon sa cross ng Kalbaryo, wala po. So, not earning, but receiving. Hindi mo i-earn yung grasya. Hindi mo kayang bayaran, kundi ang kaya mo lang, ang marapat mo lang gawin ay tanggapin ito at i-enjoy ito. Yung mensahe ng grasya at maging yung pamumuhay sa ilalim ng grasya. Pamumuhay sa ilalim ng grasya ay madali lang namang maunawaan na sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, ang Diyos ang siyang nasusunod. Hindi po yung katulad sinasabi ng iba na, Lord, ikaw na ang aking maging Panginoon. Pero totoo ba yun na ang Diyos ang nagiging Diyos ng buhay natin? Kasi maraming pagkakataon tayo yung Diyos ng buhay natin, tayo nasusunod eh. No? At napakadali nating suwayin yung kalooban ng Panginoon, lalo na hindi natin gusto. Yan ang katotohanan sa atin bilang mga tao. Pero kapag alam natin na ang grasyang ito ay hindi dapat bayaran, kundi tanggapin lang, enjoy, ito po yung maganda. Nauunawaan natin na hindi tayo nagko-contribute para po bayaran ito. And we don't add to it, and we certainly don't earn it. Hindi po natin na-earn. Hindi po natin, kundi tatanggapin lang natin. To try and earn it would be insult to the perfect payment of Christ. Insulto po yun sa binayaran ng Panginoon sa Kristo. Yung may nagbayad na. Kayo halimbawa, meron kayong niyaya sa restaurant at sinabi nyo, pag-uusap nyo, bago kayo pumunta, ako magbabayad. Dahil gusto mo siyang ilibre. Yung bang in good faith yung invitation mo sa kanya. Pero pagdating doon, binayaran. Di ba may konting kurot. Sa iba siguro, praise God, salamat. Pero hindi eh. Di ba sa tunay na motibo, na gusto mong maranasan na ikaw naman yung maglibre sa kanya, kapag binayaran niya, medyo nakaka-insulto. Sabi ko, ako nga magbabayad eh. Akala mo ba wala akong pera? Noon siguro, nga kita nilibre ngayon eh. Dahil may kakayanan na ako magbayad. So, insulto po yun. Kaya, ang maganda pong gawin ay tanggapin ang biyaya pong ito. Imagine someone offers you to an all expenses paid trip. If you then try to insist on paying for the plane ticket or a hotel night, you would be rejecting their generosity. Nilibre ka na nga eh. Tapos i-reject mo lang. Magiging ano po yung pakiramdam nung nag-aano sa'yo, nag-aalok. No, na samantalang kagustuhan niya yun. So, salvation is a gift. Ang kaligtasan po ay regalo. At para matanggap ang regalo pong ito, it is to accept it. Tanggapin lang natin. Alam niyo sa Panginoon, sa grasya, pamumuhay sa grasya, tanggap lang tayo ng tanggap eh. No, ng biyaya. Pastor, wala na tayong gagawin. No, hindi naman po sa ganun na wala kang gagawin. Una mong gagawin kapag tumanggap ka ng biyaya, magpasalamat ka. At alalahanin mo na hindi dahil sa iyo kaya dumating yung pagpapalang yan. It's all by the grace of God. Yun po yung response lang natin. At hindi tayo inaano ng Panginoon na nabayaran natin. Just accept it. Araw-araw, just accept it. The grace of God. So faith is the hand that receive. Faith is not a work. It is simply believing that God has said about Jesus and trusting in His finished work on the cross. Yun po yung pananampalataya eh. Actually, yung pong pagtitiwala sa tapos na ginawa ng Panginoong Kristo at kung ano yung sinasabi niya, yun yung pinaniniwalaan natin. No, yun yung pinanghahawakan natin. Yun yung nilalakaran natin. We live out every word of God that we have received from Him. Yun po yung pananampalataya. So, it is acknowledging our bankruptcy and His abundant provision.
hiwalay sa Diyos. Sana tayo po ay, sabi nga, di ba, tayo po ay mahirap. Pero dahil po sa pagtanggap natin sa Panginoon at binayaran sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay pinaging mayaman. Kinonsider na mayaman. So ganun po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. So it is agreeing with God. Alam niyo po yung faith ay kung ano yung sinasabi ng Word of God. Nandun po na pinaniniwalaan natin. Even yung pagsagot po natin ng amen. Kaya kapag may mga declaration ng blessings, mabilis po tayo sa mga amen. But why? Because ibig sabihin lang kapag nag-amen ka, nag-a-agree ka sa kung ano ang sinasabi ng Diyos at yung kalooban ng Diyos para sa iyo na tanggapin mo at mangyari sa buhay mo. Ibig sabihin, buhay ang ating pananampalataya. Kaya, simple as that. Minsan ginagawa lang komplikado ng maraming Kristiyano yung ating pong mga buhay. Pero ganun lang po pananampalataya eh. Nag-a-agree tayo at nagtitiwala tayo completely sa kung ano yung magagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, the freedom of no charge. Sabi po, when something is all expenses paid, you are free to enjoy it. Kayo ba minsan ba nailibre na kayo, tapos nung nilibre kayo, nung nandun na kayo sa room nyo, nag-iisip ko, teka, baka mamaya, babantayan ko nga to, baka tumakbo. Maiwan ako dito sa hotel, ako magbabayad. Di ba kapag sinabing all expenses paid at lalo na may resibo, pinakita na sa'yo, bayad na. Ano ba yung magiging pakiramdam natin? Mapapayapa na tayo, di ba? So, i-enjoy ko na to. Lumawa, may naglibre sa inyo papunta ng Boracay at all expenses paid. At kapag pinakita sa ebidensya, nandun na yung plane ticket, tapos nandun na bayad na yung accommodation, ma-enjoy mo na. Mag-picture ka na doon sa kayak. At talagang i-enjoy mo yung buong Boracay kung saan man kayo isla pumunta doon. No? Dadalhin kayo. Kasi wala ka ng pag-aagam-agam, bayad na to. Okay na to. Minsan ganun tayo, di ba? Kapag yung may naglibre sa atin, talagang inuulit natin, no? Bayad na ba? Bayad na ba? Sinisiguro lang natin kasi, baka hindi na bayaran. Tama lang naman yun. Pero yung mag-alala ka pa, kahit na alam mo nang bayad na, hindi na po tama yun. So, the freedom of no charge. In Christ, we are truly free. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo ay malaya na kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo po'y malaya na. Amen? Kaya wag na tayo, yung mga guilt feelings, yung condemnation, yung mga negative emotions, hindi na po para sa mga Kristiyano yan. Oo, habang tayo nandito po sa sanlibutan, talagang makakaranas tayo ng mga persecutions, ng mga problema. Pero para mag-dwell tayo dun sa negative, hindi na po kalooban ng Panginoon. Malaya na tayo. And if God set us free, we are free indeed. Pag malaya, meron bang restrictions? Yung bang, sige, malaya ka na, pero wag kang Walang ganun sa kalayaan. Ang kalayaan, no ifs, no buts. Kaya lang, minsan na pagkakamalian naman yan ng mga Kristiyano. Malaya na ako. Ibig sabihin, pwede na ako magkasala. Hindi po. Malaya ka nang mamuhay sa katuwiran. Malaya ka nang maglingkod sa Panginoon. Malaya ka nang magpuri sa Kanya. Malaya ka nang sumunod sa Kanyang kalooban. Pero yung malayang gumawa ng kasalanan, hindi po yun. Wala po doon yung kalayaan natin. Kaya nga, radical po na mensahe. Pag sinabing malaya, wala nang restrictions. So, ibig sabihin, wala nang ganito. Wala talaga eh. Malaya nga eh. Yun ang kaluhulugan ng malaya eh. Walang restrictions. Walang nagpumipigil sa'yo na gawin niyo isang bagay. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Lahat ay pwede niyong gawin. Pero, ano po sabi niya? Hindi lahat ng bagay na gagawin niyo magkakaroon ng magandang bunga sa inyo. Not all are beneficial. You can do all things, but not all things are beneficial. So kung alam mo naman na hindi makabubuti sa iyo at makapaglalayo sa iyo sa relasyon mo sa Panginoon, at alam mong kasalanan, gagawin mo pa ba ayon sa pamumuhay mo sa grasya? Hindi po. Di ba? Mamumuhay tayo ng matuwid.
sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. So, this freedom leads out to a life of joyful obedience. Ngayon, dahil sa malaya ka na, hindi na ngayon sa'yo pahirapan yung sumunod. Yung bang pag sinabi ngayon ng pastor na, kailangan natin ng mga music ministers, yung mga marunong kumanta at tumugtog, pupunta kusa at sasabihin, volunteer po ako, tutugtog po ako. O kaya pag nanawagan na, meron tayong gagawin, dahil yung buhay sa grasya ay buhay na kung saan may kagalakan sa pagsunod, wala nang restrictions, gagawin natin para sa Panginoon. Amen? At hallelujah, ang bunga po nito ay para po sa bawat isa natin. So, meron na pong joyful obedience, not out of obligation to earn salvation. Wala na pong kinalaman yung kaligtasan doon. Kundi sa pagsunod po natin, ginagawa po natin ito out of gratitude for what the Lord has already done sa buhay po ng bawat isa. Amen? Kaya sa buhay sa grasya, nandun po na napakasarap mamuhay sa grasya ng Panginoon eh. Amen? And kanina nasabi ko po, naikwento ko po sa inyo na kasi nag-sharean po kami ni Pastor Teng, sabi ko, all expenses paid. Alam mo, Pastor, nung sinabi mo yung salitang yun, biglang tumalon yung puso ko. Yung bang nanariwa ulit yung ginawa ng Panginoon sa Kristo at talagang punong-puno ako ng kagalakan na ito po, nagawa ko simpleng pero nangusap sa akin and naging sermon, naging preaching. Sabi niya, Pastor, kulang. Sabi ko, kulang pa yun. All expenses paid na. Kulang. May tanong. Ang tanong, ganito. Bakit babayaran ng Panginoon ang lahat-lahat ng yan on your behalf? So parang sa invitation sa akin, inano niya. Kasi medyo matagal na rin po kami magkakasama nila, Pastor Teng, mga youth days, hanggang sa naging young professionals, tapos mga naging magkasama kami sa music, sa iba pong Kaya naman, we know each other, Sabi niya, alam mo ba, kaya ako sinasabi sa'yo na all expenses paid, kaya gusto kong bayaran yung airfare mo, kaya gusto kong bayaran yung lahat ng gagastusin, at kaya ako kinuwento sa'yo na lahat ay nakahanda na. Ang sagot lang yan, di ba, dapat tinanong mo rin kung bakit all expenses paid. Kasi, Pastor, gusto lang kitang makasama. Wow. Sabi ko, parang naiiba tingin mo sa akin. Matagal na tayong nagsama pero hindi nagbunga yung ating pagsasama. Pares kami lalaki. Hindi po, Pastor, sabi ko, na-touch ako, sabi ko, biruin mo, para lang makasama ka, babayaran ng lahat. Sabi ko, bakit? Parang sa magkasama tayo, ano ba yung nakukuha mong joy dun sa magkasama tayo? Hindi, gusto ko lang i-enjoy yung magkakwentuhan tayo. Magkaroon yung relationship natin, parang kumbaga mas lalo pang tumibay, mas lalo pang ma-establish ang yung friendship at yung Sabi ko, praise God. Lalo ako naiyak. Kasi, pag-iisipin mo, pag tinanong mo ngayon, ano ba dahilan ng Diyos kung bakit niya binayaran ng lahat? Wala naman siya ibang dahilan kundi ipadama lang yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang gusto niya lang, makasama ka. Ang gusto niya lang, ma-establish yung relationship niyong dalawa. Na bilang manlilikha natin, gusto niya lahat ng mabubuting bagay ipagkaloob sa atin para ma-feel natin na may halaga tayo sa Kanya, mahalaga tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ganyan din po sa bawat isa sa atin. Kaya binayaran ng Panginoong Jesucristo ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo para sabihin lang, mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya gagawin ko ang lahat para sa iyo. At hindi lamang yun, hanggang sa kasalukuyan, meron siyang ginagawa para sa bawat isa sa atin. And even our relationship na ngayon po, kasama natin lagi ang Panginoon. Amen? Sabi niya, nangako siya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Sabi ko, napakadakila naman ang pag-ibig ng Diyos. No?
tayo, na-enjoy na natin yung friendship, na-enjoy na natin yung ganun. Pero malalim sa Panginoon eh. Malalim yung gusto niya ipadama. And I hope na the simple message leads us doon sa kalagayan na i-acknowledge natin lagi yung presensya ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos para po sa bawat isa. Hindi po biro yung kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nabayaran ang lahat. Full payment po. Wala pong itinira. Kaya wala nang itinira, ibig sabihin wala ka nang babayaran. Kaya wag mo nang masyadong pagsumikapan, i-please ang Lord sa mga bagay na ginagawa. Lord, ginagawa ko to. Lord, nagbibigay. Lord, hindi. Hindi sa mabubuting gawa. Kundi, sabi po, ang Diyos likas sa Kanya na siya ay Diyos na mapagmahal, Diyos na punong-puno ng habag, kaya hanggang sa kasalukuyan at sa mga susunod pang araw, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin. Amen? Hallelujah, what a love. Talagang napaka-amazing ng grasya ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So, today, kung meron man po dito sa atin na hindi pa tinatanggap ang Panginoon, tanggapin po natin ang Panginoon. And let go of the burden of your debt. Bayad na po yung utang po ninyo. Ang kailangan lang ngayong umaga, tanggapin natin ang Panginoon. And all of those who have already received yung glorious grace, let us live in the abundant freedom it provides. Enjoy po natin ang buhay, yung kalayaan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero ganun pa man, mamuhay tayo. Sa kalayaan, hindi po kalayaan sa paggawa ng kasalanan, kundi kalayaan na kung saan nandun po na tayo po ay ganap ng pinalaya upang maging daluyan ng pagpapala sa marami. Amen? Hallelujah. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon. And in that simple message, alam ko po na ang Diyos po ay nangusap sa bawat isa. So, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bago po tayo dumako doon po sa pakikibahagi sa banal na hapunan, anyayahan ko lamang po tayo sa isang simpleng panalangin. Lalo na po yung mga kapatid po natin na ngayon pa lamang nakadalo. At sa mga kapatid din na namumuhay na rin sa grasya, subalit may mga pagkakataon na minsan ay dinadalaw pa rin po ng condemnation na meron pa rin tayong gawin. Let's just come before the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa oras pong ito. Kilala niyo po ang mga kapatid po namin na ngayon pa lamang, Panginoon, nakadalo. Sa oras pong ito, Panginoon, as we lead them, O God, Panginoon, sa iyong paanan at tanggapin ka bilang Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, padama mo, Panginoon, sa Kanya ang iyong pagyakap. Padama mo po sa Kanya, Panginoon, ang iyong pong pag-ibig, O Diyos. Sa isang simpleng panalangin po, pwede po manalangin po tayo ng pagtanggap sa Panginoon. Sa mga ngayon lamang po nakadalo. Panginoong Yesus, ako po'y naniniwala na inialay mo ang iyong buhay, itinigis ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo upang ako na makasalanan ay mapatawad, bayaran ang lahat ng aking utang at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Dalangin ko po na akayin niyo po ako sa buhay na makatwiran, sa buhay na malayo sa kasalanan, at ang nangunguna ay ang Santong Espiritu. Panginoon, salamat po. Inaangkin ko po ang paglilinis mo, ang pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Inaangkin ko po ito. Ikaw na ang manguna. Ikaw na, Panginoon, ang magdala sa akin, Panginoon, tungo sa isang buhay na magtagumpay, pinagpala, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na aking pong natamo sa oras po ito. Salamat po, Panginoon. Maging sa bawat isa, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pag-iba. Sa oras pong ito, hallelujah, panalangin po natin yung mga pagsasaluhan po nating elemento. Pwede po, iunat po natin ang ating mga kamay sa gawing unahan sa mga elemento ito. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang tinapay. Panginoon, na sumisimbolo, Panginoon, ang iyong pong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tumanggap ng lahat ng latay, ng lahat ng sakit, Panginoon, upang ang sino mang sumampalataya sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan
kagalingan, hindi lamang physical, Panginoon, kundi kagalingan spiritual. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Basbasan mo, Panginoon, ang tinapay pong ito. And Lord, inaangkin po namin, Panginoon, na ang himala ay nananatili, O Diyos, na sa amin pong pakikibahagi ng may buong pananampalataya, pagkain po namin ng tinapay pong ito, ay dadaloy, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa katawan ng bawat isa, Panginoon, sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Maraming salamat din po, Panginoon, sa Diyos na sumisimbolo, Panginoon, ng iyong dugo na siyang naglinis sa bawat isa po sa amin. Aalalahanin po namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong pong ginawa natin. Maraming salamat po sa iyong pong kapunan at kalwalhatian sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. The Spirit is within me. Because you died and rose again. Can we sing it again? I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me. Because you died and rose again. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Hallelujah. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. Amazing love, hallelujah. Thank you, Lord. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. In all I do. In all I do. I honor you. Lord, sa gagawin po namin ngayon, Panginoon, pinararangalan ka namin, inaalala ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Hallelujah. Taas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabi sa ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at pinamahagi sa mga alagad ng wika. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Let us just give thanks to the Lord for the healing we receive right now. O, inaalala ka namin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang Diyos sa saro.
Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin natin patuloy ang Diyos sa ating Panginoon. Oh, thank you, Lord God, for your amazing love. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Thank you, Lord. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Hallelujah. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. Can we all declare that He is our King? Shall we all declare, Jesus, you are my King? Hallelujah. Jesus, you are my King. Jesus, you are my All together, hallelujah. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you Hallelujah. are my Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are Amazing love, hallelujah. amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor In all I do, in all I honor you. in all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. We honor you, Lord God, in everything that we will be doing, oh God. Lord, let it be for your glory alone, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y tinipon mo sa lugar pong ito. At sa isang simpleng mensahe, Panginoon, alam ko po na nangusap ka, nagpaalala ka, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Patuloy, Panginoon, pagpapahayag ng pagpapala, Panginoon, at kasaganaan, Panginoon, na iyong biyaya ay maranasan, Panginoon, ng bawat pamilyang narito. And we will thank you, Lord God, for the opportunity to pray for our sisters, O God, Panginoon, at kapatid po namin, Panginoon, na kung saan nandito po sa meron pong prayer request, O God. Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, sa iyo si Narciso Adarayan, Panginoon, na alam ko po, Panginoon, mahaba po, makapangyarihan ang iyong kamay na kayang abutin, Panginoon, ang panalangin po ito nasaan man siya naroon, Panginoon. Lord, we declare healing, O God. Panginoon, magmula, Panginoon, sa kanyang ulunan, patungo sa kanyang talampakan, sa bawat bahagi, Panginoon, ng kanyang katawan. Lord, we speak healing in the name of Jesus, O God. Binayaran mo na ito, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maging kay Sister Maricel, Panginoon, Lopez, O God. Panginoon, pagpalaan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang pong katawan. Panginoon, binayaran, kasama po ito sa binayaran mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. That's why, Lord God, we declare, Panginoon, kagalingan, Panginoon, at paglayas, Panginoon, ng anumang negatibong nararamdaman, Panginoon,
sa kanilang physical na katawan. And we declare healing, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Ano man ang panalangin, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, Lord, we consider it all done sapagkat, Lord, lahat ng ito, it is all expenses paid, O God. Panginoon, lahat, Panginoon, binayaran mo na para ang kailangan lamang namin gawin ay tanggapin ito ng may pasasalamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa pamunuan, Panginoon, ng Christ Life Church, Panginoon, kay Pastor Noel, kay Pastora Michelle, Panginoon, at Tiniki, O God, Lord, Mika, Panginoon, Lord, i-bless niyo po ang buong sambahayan pong ito na patuloy na naglilingkod at tinawag mo bilang mamuno, Panginoon, sa ministeryo pong ito. Ano man ang kanilang mga prayer request, God, Lord, alam ko po, Panginoon, na pinagkaloob mo na sa kanila. Maging sa bawat isa sa leadership, Lord God. And I even declare, Panginoon, for more souls, O God, to win, to be win, O God. Panginoon, hallelujah, na ang gagamitin mo ay ang CLC family, Lord God. Maraming salamat po. Prosperity in every aspect of our lives in the name of Jesus. Panginoon, ay mag-materialize, mag-manifest, Panginoon. But most of all, O God, Panginoon, manguna yung paglugo po namin, Panginoon, sa spiritual na kalagayan. Maraming salamat po. Let us just lift up our hands to receive from the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat na hindi namin kailangan ng magbayad sapagkat may nagbayad na. Panginoon, hindi na namin kailangan mag-alala sapagkat, Panginoon, kami po ay tinawag mo na, Panginoon, sa iyo pong pagkakarian. At kami, Panginoon, ay binayaran ng iyong dugo, Panginoon, ng iyong pong buhay. Kaya naman hindi kami dapat mag-alala. Ang kailangan lang namin ngayon ay tumanggap, Panginoon, lahat ng biyaya. At dalangin ko po na sa bawat isa, mamuhay, Panginoon, kami sa ilalim ng iyong grasya na kung saan ang kalooban mo ang siyang nasusunod at ang nangunguna ay ang udyok ng Banal na Espiritu Santo at pag-ibig, Panginoon, sa iyo at pagtugon, Panginoon, sa iyo pong ginawa para sa amin. Sumain niyo po ang pag-ibig ng Ama na hindi nagmamaliw, laging sariwa sa bawat umaga. Sumain niyo din po ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, kagandahang loob na hindi nagkukulang, bagkus sumasagana sa bawat araw. Na kahit anuman ang mangyari, anuman ang ating katayuan, hindi mababago ang pag-ibig, ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sumain niyo din po ang patuloy na pangunguna at pakikipisan ng Santong Espiritu patungo sa tagumpay na ninanais ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. In Christ, we are greatly blessed. We are highly favored. And we are deeply loved by our God. And if you believe it, you just open up your lips and shout, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless you po. We love you with the love of the Lord. Pinatawagan po lahat ng taga Manuyo Dos po. May Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi? Kailan may hindi